Welcome to this special edition of Afternoon Delight. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. We have the day's biggest story in the year's biggest political story yet. The impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. And everything is unfolding as we speak. Okay. So, may bali-balita nga, no, na kumakalat na online. So far, meron daw Nakuha na 153 votes. Yon ang unang numero Oo. na nakita. Pero meron din tayong mga nakukuhang numbers na sinasabi medyo mas mataas pa daw doon. Nasa 200 plus na raw. Nasa 200 plus or around 200 or about 200. Oo. At ang hinahabol nga nito, no, we were talking about this a few months ago, nasa 103. 100 Ang kailangan lang. Ang kailangan lang. But right now, again, 153 daw ang nagfo-float na numero ngayon, ano? And we shall be speaking to a House reporter later, no? Para ma-confirm ito. Actually, wala pa kasing official statement sa mga official sources. Ito ay mga sabi-sabi pa lamang at unconfirmed. Pero abangan natin the end of the... Yun. So, yeah. okay. So this is the story right now. VP Sara Duterte impeached. More than 200 congressmen, almost double the number required by the Constitution, have already signed a complaint impeaching Vice President Sara Duterte Wednesday afternoon. Sources in the House of Representatives revealed that at least 205 congressmen have already signed an entirely new impeachment complaint. The congressmen were led by the president's own son, Ilocos Congressman Sandro Marcos. Sources say Marcos was even the first to affix his signature on the document. Other House leaders also reportedly signed in as well, including Representatives Aurelio Gonzales, Manix Dalipe, JJ Romualdo, JJ Suarez, J. Conghun, Ana Suarez, Paulo Ortega, and Dan Fernandez. The signatures were reportedly affixed during the House caucus called by the House leadership Wednesday mid-morning. It was not clear if Speaker Martin Romualdez is also a signatory. House Secretary General Reginald Velasco confirmed that the impeachment complaint had moved forward but could only confirm that 153 signatures were affixed. The 1987 Constitution requires a third of Congress or 103 congressmen in order to impeach an official. Regardless of whether the final numbers are 153 or 205 or more, the threshold appears to have already been met. In addition, this appears to be an entirely new impeachment complaint or the touted fourth impeachment complaint that delayed the first three. It is not clear who endorsed the complaint, although sources said it was a younger Marcos who signed first. Once the signatures are verified, the impeachment complaint may immediately be transmitted to the Senate according to the Constitution. Yeah. This shortcut effectively skips over the need for hearings by the House Justice Committee or a vote by the plenary. Partner, ang Wednesday, ngayong araw na tong final Yes. session day para sa House of Representatives, ano? Before they go on a break para sa campaign season ng 2025 elections. So again, like yung sinabi mo, partner Denise, pag umabot sa 103, hindi na kailangan dumaan sa House Justice Committee. No? So ito ay dediretso saan? Ayun nga yung tanong doon, ano, kung ito ba ay, it will depend pa rin sa plenary. Oo. Diretso na, eto, confirm po natin Oo, mga kapatid. Okay, paano ba nagsimula ang kwento-kwento at anong nangyayari dyan ngayon? Kasama po natin mga kapatid, ang ating News 5 correspondent dyan sa House of Representatives, si Marian Enriquez. Marian. So, yung pinag-uusapan ninyo tungkol sa impeachment dito nga laban kay Vice President Sara Duterte, 153 na po yung pirma na lumagda nga doon sa ika-apat na impeachment complaint itong mga mambabatas na to, 153. Yan yung kinumpirma mismo ni House Secretary General Reginald Velasco. Pero meron tayong ibang source na raw sa higit 200 yung mga kongresistang lumagda dyan. So, tama nga kayo, no, enough votes na yung nakalap ng Kamara para nga impeach si VP Sara. Pero yan yung aabangan pa mamaya mismo sa sesyon ng Kamara dito sa plenaryo para nga isalang ito. Oras na may isalang na yan, impeachment complaint, ika-apat yan yun yung fast track na sinasabi, diretso na yan, rekta nga doon sa Senado. Natatayo at magsisilbing impeachment court.
Narinig ko kanina namin, Maan, isa ka doon sa pumanayam kay ACT Representative Franz Castro, no? Siya mismo ay hindi hindi siya sigurado sa mga sinasabi niya, pero although sinasabi niya may majority na nagpupulong-pulong. Pero okay, punta natin yung fourth impeachment complaint, Maan. Okay, kailan daw to supposedly final? At okay, can you tell us more about it? What we know so far, Lord, based dun sa sources natin, iniikot ito kagabi. Mhm. So may ilan ng mga lumagda dyan at ang ang pangalan na lumagda dyan ay malalaman nyo rin maya-maya. Pero so far what we know is 200 na. So umabot na sa 200 nga yung mga pumirma dito sa kasi kanina nagka-caucus. Okay. 10 o'clock a.m. Mhm. So kung kagabi may umikot, pinagpatuloy daw kanina ito sa caucus nga. Marami tayong nakita doon. Nakita si Kong Franz Castro, iba't ibang miyembro, may minority din, may majority. Hindi pa nila alam. Initially, sinasabi nila sa amin, they don't know the agenda. When we ask if impeachment about VP Sara is on the table, they're saying, sorry, hindi pa namin alam, mamaya na lang. So, ganun sila katikom kanina bago nga umakit doon sa caucus. As sinabi nga ni Assistant Majority Leader Pami Zamora, medyo vague daw nga yung mensahe sa kanila kagabi. Yung invitation was that see you at Romualdez Hall. So yun lang. So they're not expecting anything. Pero kanina nga, at yun na yung naririnig natin. And even now, kinumpirma na nga ni Secretary General Dino Velasco na may 153 na. Pero yun nga, may sources din tayo naririnig na more than that pa. So ang importante lang naman kasi is ma-reach nila yung 1/3 vote. Eh right now, initially, sabi nga 103, 102 yung kailangang pirma. So that's more than enough para ma-transmit nga immediately to the Senate. Marian, yung fourth impeachment complaint, yan ba ay consolidated or is that a separate complaint pa? That's a separate complaint. So this is a new one. You may recall, di ba, yung one, Akbayan Party List led, endorsed by Congressman Percy Sandanya. Second complaint was endorsed by the Makabayan Bloc, Castro, Brosas, and Manuel. The third one, mga minority to, no, sina Congressman Bordado, and I think one from the Ambis OWA, na coming naman from the church leaders and mga lawmakers from the Mindanao group yata ito. So ngayon itong fourth impeachment complaint is a new one and puro lawmakers na talaga to. Ito yung mga, sila na yung pumirma and then ito yung isasala nga, kumbaga. At inaasahan na isasalang mamaya sa plenaryo. Okay, Maan, in theory, hindi naman kailangan ng ika-apat na impeachment complaint para umusad ito, di ba? Pero so totoo ba yung bali-balita na sabi-sabi na ang isang anak daw ng Pangulo ang nag-ikot at ang nag-push talaga nito? We heard from one, may nag-corroborate na rin na sources na ang una nga na nasa listahan na pumirma nitong impeachment complaint nga, itong ika-apat na impeachment complaint na ipinabibirma nga sa mga kongresista ay yung mismong anak nga ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Okay. Siya yung pinakauna sa listahan na pumirma, lumagda dito nga sa impeachment complaint ito. Okay. Kahapon, nagkaroon ng House ng hearing tungkol sa fake news, tas maraming mga disinformation at supposedly mga vloggers. Meron ba kayong narinig kahapon na mangyayari ito, man? Or is the House media team or press corps totally caught off guard talaga? Well, alam mo, Lord, honestly, for the past week, months na pinabantayan natin itong kamera nga, no? December 2 o 3 ba unang final, yung unang impeachment complaint, kung maalala ninyo. That time, medyo caught off guard kami doon. At alam lang namin mag-file, pero nagulat kami, ay, yun na pala yung araw na yun, tapos sunod-sunod na siya. Pero, napansin nyo, naging lumaylahi kumbaga. Kasi, with the president's message and the stand of the leadership, paulit-ulit, maririnig mo sila, sinasabi nila, ay, hindi pa namin nakikita yung complaint, ay, pag-aaralan pa namin. Pare-pareho kumbaga, di ba? Yung mga sinasabi nila. Until na na-realize namin, sige, okay, baka nga talaga baka naman, wala namang support. Walang
suporta ng nasa taas. So, bakit nga naman din nila itutulak? Parang ganun yung dating. At ang nag-iglat naman namin na baka nga siguro, kaya cold, di ba lumabas pa nga na ganun daw yung leadership ng Kamara. So for time, May mga medyo congressmen na honestly nagsasabi na malabo na yan, malabo na Oo. mag-prosper, ganyan. Pero, okay, Feb 7 last day, ngayon lang ang kahuli-huli ang pagkakataon na ang House ay magtitipon-tipon. Tama ba, Maan? Ngayon ang huling araw. Huling Yes, araw, tama ka oh. Dan, Lord. Yan yung last session day, Wednesday, February. Ay dahil naman hanggang Wednesday lang ang session dito sa House. Yeah. Then mag-break na sila para naman sa, preparations for election. Okay, anong oras ulit magtitipon-tipon ba, Maan? Yes. 3 p.m. po yung start, no? Every day, every Monday to Wednesday dyan. 3 p.m. naman yung session dito sa Kamara. Pero as to what time, inabangan natin. Kasi usually maraming mga sinatsalang ng mga, di ba, on third reading, mga panukalang batas, may mga bills pa silang nakalagay doon order of business. So, abangan lang natin siya hanggang mamaya. And I understand, parang narinig ko yung Senado yata naghahanda na. May nabasa ko. Yeah. At biglang bawi. Pero kumalat na. It's out Oo, there. lumabas na. Oo. Yes, please. Any word Gulo naman? ba? Oo, parang gano'n na nga. Pero any word ba from, again, the complainants o kaya naman from Speaker Romualdez? So, we haven't seen Speaker Romualdez pa ngayong araw. Pero, you know what, merong misa. Yung mga impeachment filers, nandoon sila sa may People's Center. I think ongoing pa yung mass right now. We saw by Party Leader Representative Percy Sendanya. And sinasabi niya, kung totoo nga, at matuluyan yung impeachment nga rito kay VP Sara tonight, syempre, yun naman talaga, yung dati pa nila talagang idinadalangin, di ba? Nagsasadpa na vigil pa, mga PM. So, May vigil pa? Lahat to, collective effort. Yes, mga makabayan block naman. Paulit, dito sa labas ng Kamara. sa labas May vigil lang ng sila, 4 House. PM. Sa labas ng batasan ay may Yes. vigil. Ngayon may ongoing mass. Tama ba yung narinig ko? Mass? May mass, okay. Misa, yes. Mga akbayan party list Okay. naman. Still sa labas. Oo, sige. Okay, Maan, may narinig ka ba dyan sa at least yung iilan na kakampi ng Vice President at mga lawmakers? Meron bang nag-iingay ng konti at pumapalag o... Nako, yan yung mainit na abangan natin mamaya sa senaryo kung lang ng ito, no? Pero sa ngayon, wala tayong naririnig. Tingnan natin yung si Congressman Ungab, hindi natin pa masyado nakikita dito. So, gusto siya sa mga maingay, di ba? So, yun yung titingnan natin. Kaabang-abang ang mga susunod na mangyayari. At Yes, akala mo, manood Maan, kayo uuwi ka ng mamaya. payapa May mamaya. YouTube Ha? sila. Okay. So, may YouTube sila, pwede kayo doon magbantay din. Ayun. Sa House of Representatives. Okay, as we speak, wala pang nangyayari ngayon, As we speak, so mamaya pang alas 3. Wala. Sa inyong Yes. schedule, 3 sa inyong... p.m. meron din meteorological service, ha? Para kay... Ay, tama. Ongoing Advisor kay, Secret At, yes, Yeah. Federal Party President, Yes. Edsel Lagban, Manong Edsel. Edsel Lagban, tama. Maan, okay, maliban doon sa oras, ano ang binigay sa inyo, ano nakasulat sa kalendaryo supposedly, ang tatalakayin? Kailan ngayon? Sa alas 3. Ngayon mamaya. Mm-mm. Okay. Kasi yan yung inaabangan lang ng lahat. So parang yan lang yung top story, kumbaga. At what to say, recently kahapon, so titingnan natin kung ano ba yung mga kailangan ipasa. Pero marami nang ito na ipasa, ha? Yung tungkol sa militant candidate and yun nga, yung extension ng barangay and SK elections here. Pumasa yun nung isang araw. So tingnan lang natin muna dun sa kalendaryo kung ano ba ibang mga for third reading. So sa hinaba-haba ng prosesyon, impeachment din ang destinasyon. Kung totoo nga, wala pa kasi official confirmation. totoo. Ang Kasi hirap wala pa mag-report nga. maalang wala pang official confirmation, ano? Diba? Napipil mo ba? Naririnig mo sa boses ko? Alam ko naman, pero tatlo lang naman tayo nag-uusap-usap dito, Maan. Wala namang ibang nakatutok ngayon. At, di ba? Okay, Maan, since tatlo lang tayo nag-uusap-usap, ano yung mga nakakarating sa'yo? Pagdating mo ba kanina dyan sa Batasin, boom, gano'n na agad. O kumalat na sa mga via chat groups ninyo? Wala pa, wala. Wala At pa. wala rin sa chat groups talaga. Kanya-kanya na lang na tanong.
Ako, sa mga kaabang-abang. kakilala. Yes, at hindi ka rin matutulog, Lord, ng maaga. Hindi matutulog ang maraming tao. Pero sinong hindi talaga pinakamakatulog sa lahat? Yan po ang aabangan natin. 3:00 po, magpupulong-pulong ang ang pangmalaki, ang pangmaramihan po noong mayor. Diyan po sa House of Representatives. Again, Maan, so far, ano yung ilang boto na ang nasa 200 plus na raw ang nakuha supposedly, no? Ang pumirma. Yes, yes, higit 200. Yun na yung naririnig natin. Ayan. So far sa ibang mga sources. Pero ang kumpirmado ayon kay Secretary General Velasco, 163 so far. So abangan natin kung anong oras pupukpukin yung gavel, pak, para i-anunsyo. At tingnan natin kung merong papalag mula doon sa floor, parang alala mo yung era of impeachment. Mr. Speaker. Ayan. Okay, ang hirap Di na ba ano, no? sinaantot sa Abangan sala? natin ang mga official na announcement maya lamang. May gusto ka pa itanong kay Tita Maan? Sige, abangan muna natin kung ano yung mangyari mamaya sa ano. Mamayang 3 p.m. Oo. Alright. Alright. Maraming Thank you, salamat thank sa ating News 5 correspondent, Marian Enriquez. Alright, for those who just tuned in, okay. Surprise! Lahat medyo nagulantang. Oo. Dahil sa bali-balita, although wala pang official announcement, although sa panahon ngayon, marami ng mga little channels of information na kumakalat. Ang kwento-kwento, according to certain, no pun intended, unimpeachable sources. Meron daang more than sufficient votes para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Alright. Recall just last December. We were just talking about it, na yung main concern of those complainants were if they were gonna get the numbers. 103 lang po ang hinahabol dito, or 1/3 what they call this, ng population ng Congress. Pero 153, possible 204, yan ang sabi niya. Umabot ang 103, wala ng House Committee yan. Dadaan sa diretso na yon doon sa susunod na, alam mo naman, exciting sa Senado. Kung ano mga mangyayari dyan, pag-usapan natin maya-maya lamang. Okay, so kakakausap lang po natin sa ating News 5 correspondent dyan po sa House of Representatives, si Marian Enriquez. At kahit sila mismo, caught off guard. Oo. Okay, so abangan Actually, natin. kasi even our lawmakers, nakakakita tayo ng various videos, mga tweets, mga random sinasabi nila parang mga di daw sila sigurado kung bakit sila daw yung purpose, may nabali-balita lang, may invitation pero hindi nila masyadong sure kung ano yung agenda, kaya madami talaga sa atin ng nagulanta. So, since nandito na rin lang naman tayo sa teritoryong ito, no? Okay, so para medyo na-confirm daw na totoo mangyayari yung kasi may balita din na ang Secretary ng Senado na si Renato Bantug ay nagbigay na raw ng instruction sa staff members ng Senate Public Information Bureau, no, na maghanda na raw para sa possible na pagtanggap ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Pero biglang binawi, no, ni Senate President Chis Escudero. Sabi na the chamber is not preparing for anything regarding impeachment. So biglang bawi. So may mga reporters po tayo na biglang binawi din po yung kanilang mga posts, no. So sabi ni Senate President Chis Escudero, we cannot and will not assume anything until and unless it is a fact. The statements made by an overeager staff was not authorized by me, nor was it proper. Kasi may resibo, may video yata na nakunan. Pwede mo yata tingnan dyan, tingnan, Denise. No? So again, biglang bawi ang Senate President doon sa anunsyo ng sa instruction sa staff members po ng Senate Public Information Bureau na maghanda para sa pagtanggap, i-relay yung impeachment na complaint galing sa House of Representatives. Okay, so abangan po natin maya-maya lamang mga kapatid. At may briefing din kasi, no, na binigay ang staff members ng Senate Public Information Bureau. Alright, for media coverage instructions. So kung bakit bilang cambio?
Hindi natin alam. Hindi natin sigurado. Malalaman lahat natin. Maya-maya lamang. Alright, ito pa rin po ang Afternoon Delight here on One News. Maya-maya ay makakausap naman natin, subukan natin po, ang ating correspondent po dyan sa Senado. At this point, saan tayo? At this point, we need to take a break. Again, the breaking news at this hour, the House of Representatives impeaches Vice President Sara Duterte and the complaint could be on its way to the Senate. We will have more on this when Afternoon Delight returns. Stay tuned. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera kasama si Denise Tan. And breaking news at this hour, the House of Representatives has impeached Vice President Sara Duterte according to House Secretary General Reginald Velasco. Again, at this point, we still can't confirm if this complaint shall be transmitted immediately to the Senate, although the upper chamber has sent instructions to its Information and Public Relations team to prepare in case of receipt of said complaint. The big question today is how will the 150 plus signatures be tackled in plenary? Again, that will all depend today. We were just talking to one of our One News reporters. Mamaya pong 3:00 ng hapon, mag-uumpisa ang session dyan sa plenaryo. At Okay, while wala pang official na mga confirmations o mga announcements, yung mga kilos-kilos kasi like kanina na House members held a caucus this morning, but yung agenda ay hindi malinaw pa. No? Correct. Una ang Oo. sinabi, di raw nila alam kung kasama sa agenda ang impeachment. Okay, House Assistant Majority Leader Representative Pami Zamora said that the invitation to caucus simply read, "See you at the Romualdez Hall." So vague daw ang invite according to some lawmakers. But Representative Franz Castro said a majority bloc leader informed her that the meeting shall tackle VP Sara's possible impeachment. Yeah, let's listen to this video. All members po itong caucus. All members. Nicola, I just received the message. Is the impeachment on the table, the discussion? I am not yet aware because the message was a little vague. What was the What was message, message? ma'am? Inala, kahit vague. Anong sabi? See you at Romualdez Hall. From, the message If was the invitation was from, Was I it am from not at liberty to say. I will come back Congressman, after I commit to all of you that I will be back. Congressman to Kahayag talk to already you. said it was from the Speaker's office. Can you- Oh, okay. but will you endorse it if meron pong papel? Will you endorse the impeachment? I will get back to you in 10 minutes, Marian. Thank you. I will get back to you. Thank you, ma'am. Pumunta ka muna, tapos Ano muna? Punta muna ako. Sabi mo, invited ka, ma'am, doon? Hindi kami invited, pero baka yung majority yon. Oo, tapos? What do you think will happen? Impeachment ba yun? Ma'am, paano mo nalaman na merong caucus kung hindi po kayo invited? Na dinig-dinig lang namin. So, puntahan ko muna ako. Paano niyo po nasabi na impeachment yun? At pirmahan niyo? May nagsabing official. Official, gano'ng An kalapit official sa has told you that there's a leader signature majority, leader? from the Of majority. Has told you that Malapit there's- sa sorry. Sige, Naka one Can third you na. say it na kayo mismo? What is this meeting about? O anong narinig po ninyo? sabihin ko naman. Kayo po. Ano po yung narinig niyo? Well, parang naghahanda yata ang majority doon sa ipipresent mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung ano yung impeachment complaint na yon. Is it 1, 2, or 3? Yan. May Or narinig kayo? four? Or four? Or 4, tama. But the official who told you, yes, he or she has signed the impeachment. Hindi ko pa nakita. May narinig kayo ilang bilang na po nung pumirma? Well, we are in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is, 103, pero nag-expect pa ng more than that. okay. Hindi ko na muna sabihin Thank you, yung ma'am. final na Thank you number. po. Sige ma'am. See you later. ngayon naman ay kukuha tayo ng reaksyon from Davao where we have Bril Montalvo on the line. Bril?
Yes, Lord Denise, ayan na nabulagta nga dito ang mga Davaoenyo no sa pagkaka-impeach ng aming dating mayor dito at ngayon Vice Mayor Vice President Sara Duterte doon nga sa House of Representatives ngayon lang. At hinihintay natin ang statement mismo ni Vice President Sara Duterte. Tinatawagan natin siya sa kanyang personal number pero ringing pa rin ang kanyang telepono at hindi sumasagot. Kung maalala natin, Lord Denise, nung nagkaroon tayo ng exclusive interview kay Vice President Sara Duterte last Saturday sa kanyang naging private event, sinabi niya na or natanong natin kay Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang impeachment cases or yung mga left and right na mga impeachment rallies dyan sa Maynila doon sa EDSA last Friday at sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi na lang umano niya sasagutin yung impeachment cases niya kasi nga magkakagulo lang daw ang bayan. Yun yung exactly na sinabi ni Vice President Sara Duterte. At hiningiban natin ang kampo ng mga Duterte dito sa Davao City. No, kanina tinawagan natin yung staff ni former President Rodrigo Duterte at sabi nga niya na sa ngayon ay nagpapahinga pa si former President Rodrigo Duterte sa kanilang bahay kasi nga kahapon busy umano ang dating Pangulo sa kanyang mga naging event dito sa Davao City. Pero nandito lang din sa Davao City ito nga si former President Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte naman ayon sa aming source ay nandoon lang siya sa Maynila. Nasa Luzon lang siya pero hindi sinabi kung ano ang mga detalye ng kanyang mga engagement dyan sa Luzon or nasaan siya exactly ang kanyang kinaroroonan. At ngayon lang, Lord Denise, ay nagpalabas ng official statement. Ito nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte hinggil sa impeachment moves against kay Vice President Sara Duterte. At ito nga ang kanyang naging official statement ni Congressman Pulong, and I quote, "I am appealed and estranged by the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte. The sinister maneuvering of certain lawmakers led by Representative Garin to hastily collect signatures and push for the immediate approval and transmittal of this baseless impeachment case is a clear act of political persecution. This administration is treading on a dangerous ground. If they were unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching towards an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. The Filipino people will not sit idly by as this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. If the Marcos administration thinks it can push this sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. This is not just about VP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Mark my words. This reckless abuse of power will not end in their favor. Yan nga yung official statement ni House 1st District Representative Paulo Duterte hinggil nga sa naging impeachment moves against sa kanya sa House of Representatives. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa inyo. Kailan nyo lang, ikaw mismo, kailan mo lang nabalitaan na itong development na to, kahapon pa lang ba may mga umaabot-abot sa inyo dyan, ng mga bulong-bulong? Hindi natin inaasahan itong ang impeachment ni Vice President Sara Duterte na ngayong araw nga siya i-impeach, but expected na natin, especially mga Davaoenyo at mismong si Vice President Sara Duterte na ngayong taon ay gugulong ang kanyang impeachment. Okay, baka ano yung basihan ni Congressman Paulo Duterte para sa specifically pinoint out niya si Representative Garin, no?
ang nagmamadali na kumolekta ng mga pirma para sa dito transmittal ng impeachment para makuha yung sapat na ano yung basehan? Yes, tama ka nga, John Lord, no, na sali din sa official statement or na-mention ni Congressman Pulong Duterte ang pangalan ng Representative Garin sa kanyang official statement. And hindi pa natin personal nakakausap si Congressman Pulong, no, pero sa aming group chat, sa Messenger, it's a official group chat kung saan nandoon din yun na si Pulong at yun nga yung pinost niya doon. Pero officially na or face-to-face na nakausap natin si Pulong ay hindi pa natin siya nakakausap. If ever na makausap natin siya in person or kung sasagot man siya ating mga tawag, ay ating niyang tatanungin sa kanya, Lord. Oo. If I may ask, anong oras na-send sa inyong group chat yung statement? Ngayon lang, Lord, mga alas 2:15 ng hapon nang mag-post sa aming GC nga itong si House or si Congressman Pulong Duterte sa kanyang official statement or reaction with regards dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dyan nga sa House of Representatives. Alright. Abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo. Ang ating correspondent dyan sa Davao, si Bril Montalvo. Thank you, Bril. Again, binasa ng ating Davao correspondent, no? Itong fresh lang nakaka-transmit sa kanila na statement, no? Ang reaksyon ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte tungkol sa kaniyang kapatid, ang Vice President Sara Duterte. So sinabi niya, I am appalled and enraged by the desperate and politically motivated efforts to railroad, so madaliin ang impeachment of Vice President Duterte. The sinister maneuvering of certain lawmakers led by Representative Garin to hastily collect signatures and push for the immediate approval at transmittal, etc., etc. So, hindi pa nila na-i-interview na kausap ng personal, pero mukhang kahit sila doon sa Davao, nagkagulatan din. Madami nga ang, again, nagulat yung bali-balitang ito. Again, we just go back to what was happening last December where the talks about the impeachment really revolved around the fact na do you have or do they have the numbers? Kaya talagang madami ang nagulat ngayon because we are, originally, the complainants were just looking for 103 votes. At ang balita nga natin, which was confirmed by House Sec Gen Reginald Velasco, 153 daw yung so far. At isang storya din, nasa 200 plus na araw. Oo, nasa 200 plus na daw. Earlier this week, may balita, sinabi rin ni Secretary General Reginald Velasco that he shall be forwarding the 3 impeachment complaints to the office of the House Speaker. Pero mukhang wala pa rin dahil ngayon ang last day, mukhang napakabilis sa mga developments. Anyway, tatlong impeachment complaints, December na file. At may kinalaman ito sa misuse of funds relating to her time as, to her designation as Education Secretary, pati na rin ang kanyang, sa Office of the Vice President. Yun. Sige, madami pa po tayong makakausap about the biggest story of the hour of the day. This is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. Welcome back to Afternoon Delight. I'm Denise Tan together with Lourdes De Vera. We're covering the biggest story of the hour. And possibly the year. Possibly the year, that's right. Wala pang elections pala. So, one of the biggest stories of the year, which is yung sinasabi nila, the impeachment of Vice President Sara Duterte after getting 153 votes sa House of Representatives. Na sinabi nila, actually may balita pa nga na nasa 200 plus na daw yung numero na nakuha at this point. After a fourth supposedly
supposedly fourth So- impeachment complaint That's right. na final. So automatically ano mangyayari po, no? Kanina kasi nagkaroon ng briefing daw ang Senate reporters para maghanda daw at least yung kanilang public relations, no? And media committee pinaghahanda na raw for possible transmittal. Pero biglang binawi at sinabi ni Senate President Chis Escudero, hindi pa raw official yan. So ano man ang sinabi ng Senate Secretary ay walang sanction, unofficial. So biglang bawi. Pero yun nga, nasabihan ni rin sila, mukhang wala lang official announcement from the House yet. Pero pinaghahandaan na raw sila at biglang binawi at dinideny ni Chis Escudero, Senate President, yung pagiging official ng statement ng Senado na yun. But speaking of statements, may nagsalita na rin po mula sa kampo ng mga Duterte. You have Congressman Paulo Duterte who made a statement, and I quote, "I am appalled and enraged by the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte." Sinabi niya rin dito, if the Marcos administration thinks it can push this sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. At sinight pa niya yung nangyaring show of force ng isang religious group recently. At may pinoint out na pangalan ng isang lawmaker supposedly going around and hastily gathering signatures. Ito yung sinabi niya about the religious group. Again, quote, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. Yan daw ay kung hindi, if they are unfazed over the 1 million rallying supporters of said religious group. Okay, so supposedly kung 153 yung nakuhang votes so far, that's 50 more than what is needed for the House That's right. to skip na, hindi na kailangan magkaroon ng hearings sa House Justice Committee. Diretso na yan sa Senado, no? Where the Senate shall be composed as will serve as an impeachment court. Ayan na. Alright. At this point. Yeah, Denise. Let's bring in Storycon's resident political pundit, Ronald Llamas. So, welcome, sir. Thank you for taking the time. I'm sure, non-stop na ang telepono mo, sir. But what do you make of this development? At balita namin kahapon, parang natunugan mo na din to. Tama ba? Medyo nagpahiwatig na ako sa Storycon kahapon. At kaninang 7 a.m. ay in-announce ko na sa kay Doris Bicornia at saka kay Alvin Chico. Medyo nagulat sila. Sinabi ko kanina na impeachment will happen today. No? Pero ngayon ko lang nalaman, abogado pala si Lord De Vera. No? Nagpapaliwanag siya kanina tungkol dun sa impeachment. No? Bilib ako Yes, Attorney de Campanilla, Ronald Llamas. Oo. Okay, Sir Ronald, yung nabalitaan mo to, walang halos ramblings na umaabot na parang, di ba yung ibang mga lawmakers pa nga ay dinidismiss na parang wala na to, malabo na to. Yes. Alam mo naman, no, para dapat sorpresa para yung mga balak magbigay ng pressure para hindi matuloy ay hindi maging effective, no? Lalo na nagkaroon ng 1 million ba daw yon na rally last month para pigilan itong impeachment. Mukhang they failed, no? Mukhang they failed. So medyo under wraps ito. Pero kahapon nagsimula na yung official signature campaign. At ang alam ko, I may be wrong, that last night, naabot na yung minimum na 30% requirement. Ngayon ay 208 na yung bumoboto and still increasing. But Sir Ronald, what happens now? Because back when we first talked about the impeachment, it's not just the numbers that was a main concern, but also the time. Kung may oras po ba? From House to the Senate, ano ba yung timeline of the impeachment trial? Well, time is relative. No, yes, it is a bit late. Ang ideal time is to do it last year. Pero again, time is relative. Votes are relative. Wala nang choice ang Senate kundi tanggapin yung kanilang constitutional mandate
to create the trial court, whether to convict or not the Vice President who was impeached today. No? So wala na silang choice. Ngayon, ang magiging contentious dyan ay the trial will start during this term, but will proceed up to the next term, no? The 20th Congress. It will start with the 19th Congress sa Senate, but it can proceed to the 20th Congress kung hindi matapos. At that is constitutional and legal according to legal experts, because the Senate will now become a quasi-judicial body, and a quasi-judicial body doesn't have to go back to zero, no? Kung matapos ang kanilang term this June. So it can continue kahit kalahati ng Senado ay bago na, dahil because the Senate will now be a court which will try the Vice President. No? Okay. Paano kasi pag legislation, pagkatapos ng term mo, pag hindi nagawa, naaprubahan yung bill na final mo, back to zero yan. Balik ka sa magre-refile ka uli. But as a trial court, you don't have to go back to zero. The trial will continue, at least theoretically. Dahil I'm sure the Dutertes will contest that in the Supreme Court. But nothing in the Constitution says that kailangan bumalik ka uli sa pag-refile ka uli ng impeachment kung hindi matapos during the 19th Congress. Sir Ronald, ang sabi-sabi daw, hindi raw ito gagawin ng House kung hindi sila confident na merong sapat na mga bilang sa mga senador kung sila'y nag-convene as impeachment court. Ano bang tingin nyo rito? So, ibig sabihin, may confidence talaga na they have the numbers. Yes and no. Dahil nung nagyari naman yung impeachment era, no, na nanalo siya by 1 vote, ay talaga namang minority yung for impeachment. Nung nangyari yung impeachment ni Corona, minority are for impeachment. But eventually, nung nakita nila yung kaso, nung nakita nila yung articles of impeachment, nung nakita nila yung public support, at nung nagkaroon ng negotiations, no? Wag mo nang ipapaliwanag sa akin kung yung ibig sabihin ng negotiation. Ay yung minority for impeachment ay naging overwhelming majority. In the Corona case, yung 8 na sigurado at the start naging 20 out of 23 senators. So yes, may kaunting kasiguraduhan yung mga nag-file ng impeachment. But even if the numbers are not the majority or the required 2/3, ay lahat naman yan ay what do you call that? Lahat naman yan ay isang proseso. Ibig sabihin, it can change. Meron bang mga maaring gawin ng hakbang, halimbawa, ang Senate or kahit sino sa Senado na i-derail o parang kumbaga i-delay itong impeachment na ito, Sir Ronald? Posible, no? Alam mo naman sa Pilipinas, anything can happen, no? Pero constitutional mandate nila na i-organize themselves as a trial court. No? So yun, hindi nila pwedeng pigilan. No? Ngayon, yung pace, yun pwede nilang gawin, yung pace. No? Whether mabilis o mabagal, Senate ang magpapasya niyan. Pero siyempre, because of popular pressure, it can be faster or it can be slower. December, and of course, meron din naman diyang informal pressure from Malacanang. No? Which, of course, Malacanang will deny. Okay, December 12, 2011 na-impeach ng Kongreso si Justice Renato Corona. January 16 nag-start yung day 1 nung trial sa Senado. Ito ba yung prescribed o considering walang prescribed. Walang prescribed. Okay. No? Yung pace ay depende sa trial court.
Okay. Wala diyang nakalagay na minimum or maximum. Denise, questions kay Ronald Llamas. Sir, walang ano sabi mo, walang minimum or maximum Na prescribe. Oo, na prescribe. Kaya kailangan mag-start. But Wala. Oo, anong basa mo dito? Sa timeline I nito? think pwede itong lumampas sa midterm at magpatuloy sa 20th Congress or 20th Senate, no? Dahil ngayon kasi 19 Congress sila. Pero pwede ito magpatuloy sa 20th Congress. Wala akong nakikitang legal or constitutional hindrances para ito ay magpatuloy. Then again, it will be contested sa Supreme Court. Oo. And the Supreme Court has to decide on the merits. Sir Ronald, para sa albaw, naalala ko noon yung corona impeachment, grabing kalkalan talaga ng mga assets, mga investigasyon, kung sino-sino mga upong witness. Ang mangyayari ba dito, if ever, Sir Ronald, ay ganon din, parang sa panahon ni Renato Corona, magkakalabasan, magkakaimbestigahan ng mga properties, mga papel. Yes. Dahil pag nagsimula yung impeachment, yung bank secrecy laws will be lifted by AMLA. Yun. Ibig sabihin, pwede nang buksan yung mga bank accounts ni Sara Duterte para tignan kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Trillanes na may mga pumasok na mga pondo in their millions galing sa questionable characters like drug lords, pogo lords, and other lords. No? So yan ay lalabas ngayon dahil na-impeach na siya. So malilift yung bank secrecy laws. No? Kinabahan ako doon sa other lords. Game changer. It can be a game changer whether the trial will succeed or not dahil makakadagdag itong pressure sa Senado. Dahil kung lalabas na indeed totoo yung sinabi ni Senator Trillanes na may mga pumasok na pondo galing sa mga drug lords, pogo lords, etc., ay it will put pressure on the senators na sila ba ay i-absuelto nila ang isang na-impeach na Vice President na napatunayan na tumatanggap ng mga pondo galing sa mga sindikato. So, baka ma-implicate sila. So, ito ay makakadagdag doon sa mga senador na posibleng bumoto for impeachment. Makakadagdag sa, pros and cons, kunyari sa mga re-electionists, ganun ba sinasabi mo, Sir Ronald? Whether electionist o hindi, no? Gusto ba nila mailagay dun sa side na defending a Vice President na tumanggap ng mga cheque or pera galing sa mga questionable characters or mga sindikato? No? So pag nabuksan na yung mga accounts ng Vice President, no, at just in case na makita na may mga questionable accounts na pumasok, no? May hawak kasing cheque si Senator Trillanes May mga pangalan na alleged drug lords, no? Katulad ni Michael Yang, no? So, pag yan ay lumabas at mapatunayan na may pumasok na accounts galing sa mga sindikato and other questionable characters, then that will put pressure on yung mga nag-aalinlangan ng mga senador na bumoto for impeachment. Or else they might get implicated. Aha. So abangan natin yan, dito ha? sa mga... Exciting. Kaya, Mapapanood nyo sila. Baka malugi ang Netflix. Ay, sinabi mo yan, Tito Ronald. Abangan ninyo ang mga senador, sila Robin Padilla, naka-maroon robes, ano, kung mag-convene as impeachment court. Yan, no? Alright, Tito Ronald. Saka yung House of Cards, baka matalo. Walang sinabi yung House of Cards. Saka Game of Thrones. Abangan nyo mamaya, pagpapatuloy itong conversation na ito maya-maya po. Abangan niyo po si Tito Ronald Llamas, kasama po mga kapatid, si Ed Lingao at si Miss Amy Pamintuan, dyan po sa StoryCon. Dito rin po sa channel to. Thank you, Sir Ronald Llamas. Thank you, sir. Maraming salamat, Attorney Lord De Vera and Denise. No? Thank you, sir. Your Highness will suffice. Thank you. Okay. Okay.
All right, again, the biggest news of the day so far, the House of Representatives has impeached Vice President Sara Duterte. At 3 p.m., 153 or more signatures gathered for that ouster move will be tackled in plenary. We will be bringing you that session in a bit, so stay tuned to One News. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. For now, Afternoon Delight says goodbye. See you again tomorrow, 2 p.m. But One News will continue bringing updates on the impeachment of Vice President Sara Duterte for the rest of the day. So just stay on this channel and have a great afternoon.